Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang malaking tanong na gumugulo sa isip ng napakaraming SHIB holders. Bakit nga ba mas realistic ang 4 zero digits 5 para kay Shiba Inu kumpara sa mas ambisyosong presyong 3 zero digits 1? At ano ba ang sinasabi ng market structure, tokenomics, at ang kanyang growth pattern tungkol dito? Kaya kung isa ka po sa atin na matagal nang sumusuporta dito kay SHIB, siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil makakatulong po ito para maintindihan mo kung saan posibleng pumunta ang presyo ni SHIB sa mga susunod na buwan. Pero bago po tayo dumiretso sa analysis dito, tandaan po natin na kahit hindi po impressive or kahanga-hanga ang galaw ni SHIB nitong mga nakaraang buwan, hindi pa rin po nawawala ang hype. Marami pa rin po ang nangangarap na makita po siya sa presyong 3 zero digits 1. Habang maraming analyst naman ang nagsasabing mas achievable muna ang 4 zero digits 5. At dito po tayo magfo-focus ngayon. Ano nga ba ang mas realistic at bakit? Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ang mga dahilan kung bakit mas realistic ang presyong 4 zero digits 5 kaysa sa 3 zero digits 1 na presyo. Ayan, kapag pinag-uusapan po natin ang target price ni SHIB, may dalawang grupo ng mga analyst na gumagawa ng ingay. Ang first group or unang grupo ay kasama po sina Ginoong Alex Clay at si Dollar Maker. At sila po ay naniniwalang may sapat na momentum si SHIB para umabot sa presyong 4 zero digits 5. Sinasabi po nila na ang post-election rally nitong huling bahagi po ng taong 2024 hanggang umpisa ng taong 2025 ay maaari pong magbigay ng tulak na kailangan ni SHIB para maabot ang mga price level na yan. Ayan, or ang presyong 4 zero digits 5. Sa kabilang banda, mayroon ding mga analyst tulad po ni Eunice Wong, Oscar Ramos, at saka Bong Ching na tina-target naman ang mas agresibong presyo na 3 zero digits 1. Malakas ang kanilang paniniwala na kaya itong maabot ni SHIB bago matapos ang taon na ito. Pero sa kabila po ng optimism ng dalawang grupo na ito, makikita natin na mas may solid na pundasyon ang target na 4 zero digits 5. Hindi dahil sa kulang sa potensyal si SHIB, kundi dahil sa mas tugma po ito sa kasalukuyang galaw, tokenomics, market cap trajectory, at ecosystem development. Kung iisipin po natin ang performance ni SHIB, ang 4 zero digits 5 ay isang lugar na napuntahan po niya noon. Ibig sabihin may historical reference tayo na kaya po niyang maglaro sa price level na ito. Sa kabilang banda, ang presyong 3 zero digits 1 naman ay hindi pa niya nararating kahit kailan. Kapag umabot po siya dito, panibagong all-time high na po ito. At kung pag-uusapan po natin ang probability, mas mataas po ang chance na balikan niya ang isang price level na dati na po niyang naabot kaysa lumikha agad ng extreme breakout. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng market cap requirements tungkol sa dalawang targets? Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit mas realistic ang 4 zero digits 5 kumpara sa 3 zero digits 1. Kapag umabot po si SHIB sa 3 zero digits 1, aabot ang kanyang market cap ng halos $58.92 billion. Ayan, sobrang laki na po. Kung familiar ka po sa tokenomics ni SHIB, alam mo
na mayroon siyang napakalaking supply na 589.24 trillion tokens. At dahil dito, tumataas po ang required market cap bago makarating sa mas mataas na presyo. Para naman po sa 40 digits 5, kalahati lang ng kailangan niyang market cap para sa 30 digits 1 target ang hinihingi. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga analyst ay mas leaning toward sa ideya or mas lumalapit po sila sa ideya na ang 40 digits 5 ay mas realistic. Hindi dahil maliit ang potensyal ni SHIB, kundi dahil mas reasonable ang capital flow na kailangan para maabot po ito. Kung ikukumpara, kailangan po ni SHIB ng moderate expansion sa market cap para maabot ang 40 digits 5 na presyo. Pero para sa 30 digits 1 na presyo, kailangan po ng massive liquidity injection mula sa retail at saka institutions. At kung titignan po natin ang takbo ng crypto market sa kabuuan, mas malaki ang posibilidad ng moderate growth kaysa bigla ang pagpasok ng halos $30 billion na bagong kapital para sa isang meme coin. Ngayon paano naman po naaapektuhan ng token supply niya ang performance sa potential price target? Dito po pumapasok ang pinakamabigat at pinakakomplikadong parte ng tokenomics ni SHIB. Kahit may burn effort or pagsusunog ang community, napakalaki pa rin ng circulating supply ni SHIB na 589.24 trillion. Yan, trillion po yan mga ka-crypto. May mga burn events or pagsusunog tayo araw-araw. Tulad po ng kamakailang pagsusunog na 19.45 million tokens na naganap lamang sa loob ng 24 hours. Pero kahit kahangahangang tingnan ang burn number na ito, ayan, maski kahanga-hanga po ang burn number na ito, hindi pa rin po siya sapat para magkaroon ng scarcity na siyang magtutulak sa kanyang presyo papuntang 30 digits 1. Ang 40 digits 5 ay mas naka-align sa kanyang current burn rates dahil hindi po nito kailangan ang extreme supply reduction. Pero para makuha po ang 30 digits 1, kailangan ng burn activity na halos magdoble or magtriple sa kasalukuyang ginagawa ng community. Hindi po imposibleng mangyari ito sa future. Pero para po sa short to mid-term outlook, mas realistic pa rin ang mas mababang target. Sa madaling sabi, ang dami po ng supply ni SHIB ay parang bigat na kailangan niyang buhatin paakyat. Kung gusto po ng community ang explosive growth, kailangan ng explosive burns. At sa ngayon, steady po ang burn activities pero hindi pa sila umaabot sa level na kayang magdala sa kanya sa 30 digits 1 sa mabilis na paraan. Ngayon ay gaano po ba kalaki ang kailangan niyang i-rally mula sa kanyang current price para maabot ang dalawang targets? Sa presyo po ni SHIB ngayon na nasa 50 digits 898, malinaw na mas moderate ang effort para umabot sa 40 digits 5 kumpara sa 30 digits 1. Kailangan po niya ng 456% rally para ma-hit ang presyong 40 digits 5. Malaki po ang number na ito, pero unfamiliar sa crypto market. Karaniwan ngang nangyayari ang 300% to 600% na pumps sa mga altcoins kapag may malakas na catalyst. Sa kabilang banda, ang pag-akyat naman po papuntang 30 digits 1 ay nangangailangan ng 1,013% rally. Ibig sabihin, doble ang required upside kumpara sa 40 digits 5. At kung nakikita natin ang galaw ni SHIB nitong mga nakaraang buwan, hindi pa po niya na ipapakitang
kaya niyang mag-breakout sa ganito kalakas agad-agad. Kaya mas marami po sa mga analyst ang nagkakasundo na magkakaroon po ng step-by-step growth or paglago na siyang mas natural para kay SHIB. Hindi po leapfrog na paglago na katulad ng palaka. Ngayon kung ikukumpara po natin ang dalawang target, ang 40 digits 5 ang nagre-represent ng realistic progression. Samantalang ang 30 digits 1 ay nangangailangan po ng perfect alignment ng bullish market, massive liquidity, aggressive burns, at saka ecosystem adoption. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng Shiba Inu ecosystem tungkol sa realistic price trajectory? May malaking role ang ecosystem development sa future price ni SHIB. May Shibarium, may Shiba Swap, NFTs, at iba pang mga initiatives. Pero sa ngayon, bagamat lumalaki po ang ecosystem, hindi pa sapat ang adoption para magbigay ng explosive price movement. Tandaan po natin na kahit may real-world utility na, minimal pa rin ang impact ng ecosystem sa presyo ni SHIB kumpara sa expectation ng community. At dito po pumapasok ang analysis na mas bagay muna kay SHIB ang target na 40 digits 5. Kapag lumaki ang ecosystem, mas marami ang makakagamit po kay SHIB. Mas malaki rin ang burn potential at mas lalaki ang demand. Dito po natin makikita ang possibility ng pag-attempt sa mas mataas na target na 30 digits 1. Sa kasalukuyan parang dahan-dahan pang humahakbang ang ecosystem. Hindi po siya tumatakbo pero hindi rin po siya tumitigil. Kaya ang galaw ng presyo ni SHIB ay malamang sundan ng pacing na iyon. At yan po ay ang gradual, steady at saka sustainable. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ng mabuti ang buong larawan, yan po ay ang market cap requirements, token supply, growth percentage, at ang ecosystem development, malinaw po na ang presyong 40 digits 5 ang mas realistic, mas strategic, at mas attainable para kay SHIB sa short to medium term. Hindi natin sinasabing imposible ang presyong 30 digits 1. Posible po ito sa hinaharap, lalo na kung sasabog ang adoption at saka burn rates. Pero para sa ngayon, para po sa atin bilang mga holders, traders at saka supporters ni SHIB, mas logical po na tumingin muna sa presyong 40 digits 5 bilang unang malaking milestone. Kapag nabasag po niya ang price level na ito, saka po natin pag-usapan ang tunay na potensyal ng 30 digits 1. Ang mahalaga po ay makita natin ang direksyon ng market at maintindihan kung saan po papunta ang narrative ni SHIB. At base po sa current data, mas matibay ang foundation ng 40 digits 5 kaysa sa 30 digits 1. Kaya keep holding, keep analyzing at laging gamitin ang tamang expectations sa ating trading decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.